So, hello there, Aquarius sign. Welcome to your monthly reading. So, this reading is for the month of October. Love reading for Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. So, Aquarius, hindi lahat ng Aquarius maka-resonate sa reading na to. Please do take what resonates and leave the rest. Okay, Aquarius, cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aquarius sign. So, Aquarius, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, check your placement sign, Sun, Moon, Rising, Venus. Pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, pwede din naman na mag-continue yung reading nyo from here to there or there from there to here. So, however, kailangan nyo pa din manood ng other placement signs niyo, especially yung moon signs niyo. Okay? So, let's start. Ano yung pwedeng mangyari this month of October sa inyo, Aquarius love reading? So, tignan muna natin kung ano yung nangyayari ngayon, Aquarius, sa love life ninyo. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay? Recalling, reminiscing memories, Aquarius, returning. So, may namimiss kang someone in your life right now. So, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Oh, why did I do that? Anyway, hook up. Oh, okay. Forming structure, solid foundation. Open your heart. Open up your heart. It will help you attract more love. So, Aquarius, feeling ko sa oracle cards na to, may na-meet kang someone. So, it's either, okay, bago mo lang siya na-meet and naging close ka agad sa kanya. So, it's either some of you naka one night stand sa person na to. Kasi nandito naman talaga, hook up, one night stand. O pwedeng some of you are just like, nag-meet lang talaga kayo. Nagkaroon kayo ng conversation and parang medyo nakaramdam ka ng feeling of pwede kaming magkaroon ng great foundation. Siguro through that conversation na meron kayo or friendship na meron kayo or what do you call situationship, pwedeng no label to. Nag-form kayo ng structure or solid foundation. Yun yung naramdaman mo dito. And feeling ko, okay, ngayon hindi na kayo nag-uusap nito kaya namimiss mo siya. So, let's see sa tarot card kung ano ba talaga yung nangyari or nangyayari ngayon. See, you are not talking right now anymore. And feeling ko on your part, Aquarius, naka-move on ka naman na din dito. Okay, naka-move on ka na din from this person. But, andun nga sa point, feeling ko, is like,
merong someone, okay? I think this is a new one. A new person came into your life, Aquarius. And medyo naku-confuse ka. Might be, baka magiging same lang din to before. Okay? Nung may dumating sa buhay mo, bago sa buhay mo, parang feeling ko na alala mo yung person na yun, yung nakaraan mo. Not just yung mga nung hindi na kayo nag-uusap o yung mga pinagdaanan ninyong dalawa na short na pinagdaanan ninyong dalawa, short happiness, then hindi ka na siguro sinipot nun, hindi ka na siguro niya kinausap, bilang hindi ka na lang niya kinausap, or something na akala mo pwedeng magdadala talaga to ng strong foundation like true love, relationship, building commitment. Akala mo na maganon yung mangyari pero wala pala. Kumbaga umasa ka sa taong yun. Then may bago na dumating sa buhay mo. Somebody who wanted to move forward towards with you. Medyo medyo hindi ka sure about this person kasi naalala mo nga yung nakaraan, baka same lang din na gagawin sa'yo. So medyo confused ka dito to accept this person kasi Aquarius ka eh. So once nangyari to sa'yo, etong nakaraan na to, medyo magiging aloof ka ulit eh. Medyo loner kasi yung mga Aquarius, masyado silang, hindi sila yung tao na basta-basta lang sila na pinapalapit nila yung tao sa buhay nila. Basta-basta lang sila tatanggap. No. Yung mga Aquarius kasi medyo pigil yan sila. Medyo aloof yan sila. And ini-observe muna talaga nila yan bago sila makipag-close sa tao. Kung pwede lang, kung type nila yung isang tao, umiiwas talaga yan sila to see if that person is really like concerned kay Aquarius. Willing talaga siya na makipag-connect kay Aquarius or not. So, dun ino-observe ng mga Aquarius yung mga, especially sa lalaki or babae or something. So, yun yung nangyayari sa'yo ngayon. Kasi hindi na kayo nag-uusap ng taong yun. Naalala mo lang siya. Naalala mo lang yung mga, na-reminisce mo yung mga nangyari sa inyo, yung mga magaganda, yung parang feeling mo sayang. Tapos may dumating sa'yo ngayon, hindi ka sure, baka magiging same lang din na nangyari. So medyo aloof ka this time. Mostly nakafocus ka sa sarili mo. Mostly nakafocus ka na kumbaga hindi mo siya masyadong nilalagay sa utak mo o hindi mo siya masyadong pinofocus. Kasi feeling ko naghintay ka din talaga sa taong yun eh. So, naghintay ka din sa kanya hanggang sa napagod ka, hanggang sa nag-move on ka na lang. So, feeling ko it's either ginose ka nun, hindi na siya nagparamdam sa'yo. After that, you thought na meron ng solid foundation sa inyong dalawa. So, ngayon medyo guarded ka. Okay? Medyo guarded ka. This person might be offering you friendship with somehow may kulay na pagka-friendship. Medyo guarded ka about this person na bago. Kaya nga sinasabi dito na open your heart. It will help you to attract more love or new love. So, Aquarius, I can see here you might have a Capricorn in your chart. You might have Pisces in your chart. Okay, you might be dealing here with a new person. Okay. Air signs or water signs, Sun, Moon, Rising, Venus. So, titignan natin ngayon kung ano yung pwedeng mangyari this month of October sa sitwasyon na to, Aquarius. So, ano yung pwedeng mangyari this month of October? Desire. Ooh, lust, sexual chemistry. Okay, you might also have a, why didn't mention Pisces? Wala palang Pisces dito. Ah, yeah, meron, earth, water sign. You might also be you might be dealing with a Virgo, or you might have a Virgo in your chart. Love, strong affection. So,
Ang dami. I'll not accept. Hindi mo pa din nakakalimutan yung past. Itong past na to. Alam mo, parang same lang din siya eh. Same lang din siya. Kasi reminiscing, recalling, memories, nostalgia. Then hook up, one night stand, merong last and sexual chemistry. And then strong affection, love, and forming structure, solid foundation, strong, solid, diba? Sexuality. Someone is still figuring themselves out. Feeling ko this is you. Or might be that other person. So what will going to happen this month of October or the near future? So ganun talaga siya lumabas. Okay. So sabi ko nga parang same lang din sila. Baka feeling mo this month of October, baka yung mga mangyayari sa inyo with the new person na to is parang makakaramdam ka na kaya naalala mo yung yung nakaraan mo or yung recent situation mo. Kasi parang same lang din yung nangyayari sa inyo. So, pero may a bit of difference naman. Hindi naman total same. Pero dito kasi meron din same. May sexual chemistry, lust, desire. Pero merong love dito. So, ibig sabihin merong panliligaw. Hindi same dito na one night stand lang. Dito merong love, may nagpapakita, nagpaparamdam ng love talaga dito. Pero andun nga sa point na nostalgia, memories, naalala mo yung mga nakaraan. Na baka same lang din yung gagawin sa'yo. Same, sabi ko nga kanina, ganun. And, or it's either andun ka din sa point na hindi mo maintindihan, might be feeling ko this is you, na parang andito na maganda na yung connection namin dalawa, pero bakit parang hindi ko mapasok-pasok yung sarili ko sa taong ito? So ano ba talaga ako? Okay, so kung lalaki ka, bakla ba ako? Babae ka, tomboy ba ako? Iba ba yung hinahanap ko? Something like that. Kasi with the two of wands, hindi ka makadecide eh. Hindi ka makadecide kasi meron ng love and affection dito, strong affection. Ibig sabihin, this person really wanted to move forward towards with you and offers you love talaga. So, you're just really waiting for a right sign, waiting for ano bang hinihintay mo, enlightenment ba sa buhay mo, kung ano ka ba talaga. Kaya ito ba talaga hinahanap mo, ito bang sexuality ang hinahanap mo, or iba. So, hindi ka makapag-decide. Kaya hindi ka sure kung papasok ka na ba talaga dito sa connection na meron kayo nitong bagong taong ito or no. Medyo naiipit ka sa sitwasyon. And, but honestly, all you really wanted is a long-term relationship. All you really wanted is true love. All you really wanted is someone na mag-alaga sa'yo, magmahal sa'yo ng totoo. And, andun ka nga sa point of like, you are trying to connect with yourself. You are trying to might be have some clarity kung ano ba talaga yung gusto mo, okay? Ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa connection or sa situation. I think nakikita ko naman na you wanted also a progress kasi feeling ko sa taong ito wala kang nakikitang problem sa kanya, sa totoo lang. Wala kang nakikitang problem and okay kayo. It's just that ikaw mismo sa sarili mo hindi mo
napapansin o hindi mo naintindihan kung ano ba talaga yung gusto mo, bakit hindi mo malalapit-lapit yung sarili mo sa taong ito since wala ka naman nakitang problem. And andun sa point through this, medyo with this 5 of wands, okay, nagkakaroon ng conflict dito. Medyo nagtatanong na siguro yung person na to, ano ba ako sa'yo, ano ba tayo, or maging tayo na ba, or what. Medyo bakit parang umiiwas ka, kasi feeling ko Aquarius, ikaw dito yung ikaw yung dito parang aloof eh. Ikaw yung parang hindi sobrang, maybe sometimes you are very much affectionate, you are very much passionate, meron talagang sexual chemistry sa inyong dalawa. May nangyayari talaga sa inyong dalawa, could be. Pero minsan naman, other day, parang iba na naman yung feelings mo, parang hindi ka naman sure something. Kaya medyo nagkakaroon kayo ng arguments ng person na to. So, nandun ka nga sa unsureness, juggledness about ano ba talaga yung gusto ko? Ano ba talaga yung decision na pipiliin ko? Ano ba talaga ako? Or something like that. All I really want is true love. Pero bakit hindi ko makuha-kuha hindi ko matanggap-tanggap itong taong na to. Parang feeling ko ang bigat-bigat pa rin ang problema ko. Feeling ko empty. Feeling ko cold pa rin yung situation ko. Parang honestly lang dito, Aquarius, hindi mo tatanggapin itong person na to, or you will not going to consider this person as to be in your life or in a relationship with you, kasi parang andun ka lang sa point until dito lang tayo. Kumbaga, might be no label, might be situationship lang tayo, kasi hindi ko nakita dito na tatanggapin mo. Though meron naman talaga ditong lovers card, okay? May lovers card dito, pero may healing dito eh. Parang meron pa rin ako nakita na this is what you really want, pero hindi mo siya totally, na kahit may strong connection kayo, may strong affection sa inyong dalawa, sexual affection, desires, hindi mo pa din makukuha na yung total na hinahanap mong unconditional love sa taong ito. So, until siguro sa point na medyo magkakaroon kayo ng arguments, and itong person na to, parang siya mismo yung aalis. Kumbaga, magkakaroon kayo ng problem na it might be in the near future, in the future, siya mismo yung give up, and you will going to stay single again. So, parang nakikita ko mag-focus ka na naman dito. Feeling ko it's either because memory nostalgia dito, hindi mo pa rin nakalimutan yung past. Maybe dito ka talaga nahulog, and because of this, hindi ka maka-move on into the next relationship. So, my advice for you, of course, if ito wala naman na talaga, huwag ka muna maghanap ng iba. Kumbaga, kung may darating man, kung nakikita mo, tama lang din naman kung hindi ka naman talaga sure dito. Okay, maganda yung magiging prangka ka. Kaya na hindi pa talaga ako totally sure. I wanted to, pero hindi ko magkuha-kuha, hindi ko alam, hindi ko maintindihan, ayaw kitang lokohin. And much better na magstay ka lang talaga muna into single life to focus on your goals, yourself. Baka if you will going to make yourself busy this time, you will going to make yourself happy, or with your friends, with your family, baka sa point na magmamanifest ka na lang talaga ng true love or the right person in your life. Baka dadating din siya sa tamang panahon, which is hindi man ito, which is someone na doon mo talaga na maramdaman na ito na talaga yung gusto ko. So kung hindi pa talaga ito, it's okay. Kahit sabihin natin na nasa point na medyo ang ganda ng connection ninyo, at wala ka naman nakikitang problema sa kanya, kasi wala akong nakikitang problema sa person na to eh. Nasa iyo yung problem. So, just okay na din yung kausapin mo siya to tell this person na hindi pa talaga ako ready. Sorry about that. So, might be andun ka din sa point na akala mo, okay? Akala mo lalaki ka, or akala mo babae ka, pero iba pala yung gusto mo. Okay? Kasi may sexuality problem ka siguro. Some of you, someone is still figuring out themselves. So parang hindi ka pa talaga sure kung babae ka ba talaga, tomboy ka ba, or lalaki ka ba talaga, or bakla ka ba. So medyo may nadadamay lang talaga.
na-appreciate mo naman siya pero hindi mo lang makuha-kuha yung connection na yun. So kaya siya mismo bumitaw siya dahil sa napagod din siya maghintay sa'yo. So feeling ko ang ending dito is naging stay single ka pa din. So okay na din yun to find out talaga kung sino ka, para mas maganda kasi yung may freedom ka kung sino ka. So until sa darating yung point of your life na malalaman mo talaga kung ano ka ba talaga. Okay? So, yun. That is my reading for you, Aquarius. Thank you and God bless.